Dear Amihan Stories presents Gawing Lalaki ang Bilyonaryong Becky. Written by Jasmine Jill. Sa wakas, nakarating din tayo dito sa Aguirre's Farm. Bakas ang labis na tuwa sa ekspresyon ng anak ni Sharon na si Lara at napapatalon-talon pa ito habang nagsasalita. Kapapasok lang ni Sharon, kasama ang 7 taong gulang niyang kambal na anak na sina Shira at Lara, sa isang napakaganda at napakalawak na farm sa kanilang probinsya. Isang buwan din silang magbabakasyon sa bahay ng mama niya, kaya sinusulit na nila at pinupuntahan ang magagandang pasyalan doon. Basta, behave lang kayo ha, para mapuntahan pa natin ang iba pang pasyalan dito sa probinsya. Paalala niya sa kambal. Yes, mama. Agad na sagot ni Shira. Pagkatapos ay bumaling ito sa kakambal. Narinig mo si mama, behave lang daw tayo. Excuse me po, ma'am. Natigilan siya at bahagya pang nagulat matapos makarinig ng isang malambot na boses lalaki mula sa kanyang likuran. Agad niya tong nilingon at tumambad sa kanya ang gwapo, matangkad, malalaki ang muscles na lalaki. Pero bakit may kulay ang mga labi nito at pambabae rin ang suot na damit? Sayang naman ang kagwapuhan nito, naging Becky lang. Bulong niya sa kanyang sarili. Bagong pasok lang po ba kayo rito? Tanong nito sa kanya sa malambot pa rin na boses. Yes, kapapasok lang namin. Napapatango-tangong sagot niya. Bakit po? Mag-register po muna kayo sa holding area para mabigyan kayo ng passes. May mga area po kasi rito na bawal puntahan kapag wala nun. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Kailangan pa ba nun? Nagbayad na kasi ako rin sa entrance eh. Kunot noong sabi niya. Medyo naguguluhan siya sa kung anong sinasabi ng lalaking kaharap. O most likely, isang Becky. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Wala naman pong bayad ang pagpaparehistro sa holding area. Pero okay lang naman po kung ayaw nyo. Kaya lang, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po kayo makakapasok sa ilang area rito kung wala kayong pasas na ibibigay sa inyo kapag nagparehistro kayo. Paglilitan niya ng Becky. Sige, magpaparehistro kami. Agad na sagot niya, na sinabayan din niya ng isang ngiti. Sasamahan ko na po kayo, ma'am. Presinta nito, at sinamahan nga sila sa sinasabi nitong holding area. Welcome po sa Aguirre's Farm, ma'am. Nakangiting salubong sa kanya ng isang matanda pero matikas pa rin na Ginoo. Nandito ka pala, Dad? Bati naman ang Becky sa Ginoo. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Siya si Mr. Dante Aguirre, ang may-ari ng farm na to. Magandang araw po sa inyo, Mr. Aguirre. Agad na bati niya sa matanda at yumuko pa siya ng bahagya bilang tanda ng pagrespeto. Ito naman ang anak kong si Jeremy. Sagot ng Ginoo na ipinakilala naman sa kanya ang Becky na nagsama sa kanila ng mga anak niya ron. Napatingin siya sa Becky at ngumiti ito sa kanya nang magsalubong ang kanilang mga mata. Magpaparehistro ba sila? Tanong ni Mr. Aguirre sa anak nito. Yes, Dad. Ikaw na muna mag-asikaso sa kanila at wala pang sekretarya natin. Ako naman ay aalis at may pupuntahan akong importante. Seryosong wika ng Ginoo. Saan ka pupunta, Dad? Tanong naman ni Jeremy. Makikipag-meet ako kay Gladys at sa asawa niya. Dumating na raw ang dalaga nilang anak galing Germany. Tatanungin ko baka makapaglaan ng oras para makipagkita sa'yo. Hindi ka pa rin ba tumitigil, Dad? Agad na umangal si Jeremy. Pero hindi na nito na ituloy ang sasabihin pa sana nang magsalita na agad ang ama nito. Anak, alam ko na isa kang bading at tanggap ko naman yun. Seryosong saad ni Mr. Aguirre habang nakahawak sa magkabilang balikat ng anak. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw magiging isa ka ring tunay na lalaki. Sana maintindihan mo ako. Ewan ko sa'yo, Dad. Bahala ka nga. May halong pagdadabog na sabi ni Jeremy. Look, Mama, may malaking vase rito at napakaganda ng disenyo. Napukaw ang atensyon niya nang marinig na nagsalita si Lara. Baka sa boses ng bata ang labis na tuwa at excitement. Halika, tingnan natin. Si Shira naman na nagsalita at pagkatapos ay dali-dalingang lumapit ang kambal sa sinasabi ng mga ito na malaking vase. Hoy, kayong dalawa. Huwag kayong magulo ha, wala tayo sa bahay. Paalala niya sa mga anak. Pero parang bingilang ang mga ito at hindi siya pinansin. Doon na po tayo sa table, ma'am. Narinig niyang wika ni Jeremy
na kasalukuyan nang naglalakad patungo sa mesang tinutukoy nito, at ang ama naman nito ay palabas na rin sa holding area na yon. Sumunod siya sa gwapong Becky. Pero bigla na lang siyang nagulat at napatilipan ng malakas nang marinig ang pagbagsak at pagkabasag ng isang bagay sa sementadong sahig. "What have you done?" Halos pasigaw na sabi ni Mr. Aguirre na agad na lumapit sa nabasag na bagay. Ang vase na tinutukoy ng kambal niyang anak ang nahulog sa sahig at nagkapira-piraso. At mukhang ang mga ito ang nakasagi nun at nakabasag dahil parehong nakatakip ang mga kamay sa mga bibig ng mga ito. "Anong ginawa niyo?" Agad siyang lumapit sa kambal na anak at ibinaba ang sarili para pumantay sa mga ito. Si Lara po kasi, Mama." Agad na sagot ni Shaira. Halata sa ekspresyon nito na kinakabahan ito ng sobra. "Bakit ako? Ikaw may kasalanan, Shaira. Masyado kang malikot kaya nasagi ko ang vase." Agad namang umangal si Lara. "Alam niyo ba na sobrang mamahalin ng vase na yan? 200,000 pesos ang halaga niyan nung nabili ko sa Thailand." Salubong ang kilay na sabi ng matandang Aguirre at halata na nagpipigil lang ito ng galit. Nanlalaki ang mga mata nito kaya napayakap sa kanya ang kambal na anak. Malamang ay dahil sa takot. "Diyos ko po." Nasambit na lang niya matapos mapagtanto na malaking problema ang ibinigay ng kambal sa kanya. "I'm sorry po, Mama." Naiiyak nang sabi ni Shaira sa kanya. Maging si Lara ay naiiyak na rin. Pasensya rin po kayo, Mr. Aguirre." "Pasensya? Ay babalik ba ng pasensya mo, mamahaling vase na yan?" Halos pasigaw ang boses ni Mr. Aguirre. Galit talaga ito, kaya mas lalong natakot ang kambal niyang anak at tuluyan ng napaiyak. Babayaran ko na lang po." Medyo nauutal pang sagot niya sa matanda. Maging siya ay ninenervyos na rin sa nakikitang ekspresyon nito. "Sige, bayaran mo ako ng 200,000. O mas magandang maghanap ka na lang sa Thailand ng eksaktong kapareho ng vase na yan." Hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman ng matanda. "Tama na yan, Dad. Natatakot sa iyo ang mga bata." Saway ni Jeremy sama nito, kasabay ng paglapit sa kanila. Pagkawa ibinabari nito ang sarili para pumantay sa kambal, at pagkatapos ay hinaplos-haplos ang mga ulo ng mga ito. "Huwag kayong matakot sa monster na yan, mga bata. Nandito si Kuya Jeremy para protektahan kayo." Pag-alo ni Jeremy sa mga anak niya sa malambing na boses. "Hoy, Jeremy! Anong ginagawa mo?" Bulyaw ni Mr. Aguirre sa anak nito. Tumayo naman si Jeremy at hinarap ang ama. "Alam mo naman po kasi na mamahalin ang vase na yan. Dito mo pa dinidisplay." Pangangatwira ni Jeremy sa matigas na boses. "Dapat expected mo na may mga consequences yan. Kagaya niyan. Hindi naman yung sinasadya ng mga bata eh." "So ako pa ang pinapangaralan mo ngayon?" Inis na sagot ni Mr. Aguirre sa anak. Baka po pwedeng unti-untiin ko na lang ang pagbayad sa inyo, sir. O kaya pagtrabahoan ko na lang." Medyo nanginginig pa ang boses na pakiusap niya sa mayamang matanda. "Palampasin mo na lang to, Dad. Hindi naman sinasadya ng mga bata." Patuloy din si Jeremy sa pag-apila sa ama nito, kaya kahit papano ay nababawasan ang bigat ng pakiramdam niya. "Huwag mo akong turuan, Jeremy." Naiinis pa rin na sagot ni Mr. Aguirre. Pagkatapos ay muli itong lumapit sa pira-piraso ng vase at pinagmasdan yon habang nakahawak ang magkabilang kamay sa ulo nito. "Alam mo, dumayo pa ako sa Thailand para lang makuha ang vase na to." "Patawad po talaga, Mr. Aguirre." Naiiyak nang sabi niya, at sa pagkakataong yon ay lumuhod na siya sa harap ng matanda. "Nakikiusap din po ako. Pumayag na po kayo na unti-untiin ko na lang po ang pagbabayad. Wala po akong mapagkukunan ng 200,000 na ibabayad sa nabasag na vase. Maliit lang naman po ang kinikita ko sa work from home na trabaho ko. Sapat lang para buhayin kaming tatlo ng kambal ko." Hindi sumagot si Mr. Aguirre, pero nag-iisip ito. Humiling siya sa itaas sa sana ay pakinggan nito ang sinasabi niya at pagbigyan ng hiling niya. Pagkuway naramdaman niya na may humawak sa isang braso niya. "Tumayo ka dyan, ma'am. Please. Huwag kang luluhod. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi rin naman sinasadya ng mga bata na mabasag ang vase." Seryosong wika ng beking anak ni Mr. Aguirre nang magsalubong ang kanilang mga mata. Napatitig siya rito
at nakikita talaga niya ang kabutihan sa pagkatao nito. Salamat sa'yo. Mahinang sambit niya habang sumusunod sa gusto nitong mangyari na tumayo siya. Dad, please, pakinggan mo siya. Pati si Jeremy ay nakikiusap na rin sama nito. O sige, magtrabaho ka rito sa farm ng walang sweldo. Magsimula ka na bukas hanggang sa mabayaran mo ang halaga ng nabasag na vase sa mga anak mo. Seryosong sabi ni Mr. Aguirre habang nakatingin sa kanya. Pupunta na lang ulit ako sa Thailand para maghanap ng ipapalit dyan. Pagkatapos magsalita, ay tumalikod na ito sa kanila at nagsimulang maglakad palayo. Kapag nakabili ka na, huwag mo na ulit ilalagay rito, Dad, para hindi na ito ulit maulit. Pahabol ni Jeremy sama nito, pero dire-diretso lang ang matanda na parabang walang narinig. Maraming salamat sa iyo, ha? Sinserong wika niya matapos bumaling kay Jeremy. At habang pinupunasan ng kamay ang mga luhang umagos sa pisngi niya. Totoo naman na wala talaga kayong kasalanan. Hindi naman sinasadya ng mga bata eh. Agad nitong sagot sa kanya. Si Dadang may kasalanan kasi nilalagay-lagay niya dyan. Alam naman niya na mamahalin yan eh. Ngumiti ito matapos magsalita. Kaya naman kahit papano ay gumaan ng konti ang pakiramdam niya. Muling nagtama ang mga mata nila at nagkatitigan. Sinasabi ng isip niya na sayang ang kagwapuhan ng beking kaharap. At higit sa lahat, ang pagkamatsyo nito. Siguro pag tinanggal nito ang lipstick sa bibig at nagsuot ng panlalaking damit, magiging lalaking-lalaki ito sa paningin ng sinuman. Lalo na sama nito. Salamat po sa iyo, kuya. Tinulungan mo si mama na magpaliwanag sa monster. Hindi niya na po pinagalitan pa si mama. Napukaw ang atensyon niya nang marinig ang boses ni Shaira at nang lingunin niya ito ay nakayakap na ito sa mga paa ni Jeremy. Kawawa naman po kasi si mama eh. Madalas po kasi siyang umiiyak tuwing gabi, lalo na po kung napapagalitan siya. Dugtong naman ni Lara. Ibinaba ni Jeremy ang sarili nito hanggang sa pumantay sa kambal niyang anak. Pagkuway isa-isa nitong kinurot ng magaan ang pisngi ng mga bata habang nakangiti ng malapad. Halatang natutuwa sa mga ito. Basta sa susunod, behave na kayo, ha? Huwag niyo nang pa-stressin masyadong mama niyo. Malambing at malambot na boses na sabi ni Jeremy. Pwede po ba magtanong? Sure. Agad na sagot ni Jeremy sa nangungulit na si Lara. Ano po ba ang itatawag namin sa'yo? Kuya po ba o ate? Inosenteng tanong ni Lara na agad naman niyang sinaway. Dahil baka ma-offend ang Becky. Pero mukhang okay lang naman at hindi ito napikon. Jeremy na lang ang itawag niyo sa akin para kunwari magkakaibigan lang tayo. Okay ba sa inyo yon? Nakangiting tugon naman ng Becky sa anak niyang kambal. Okay po, Mr. Jeremy. Malapad ang ngiti na sagot ni Shaira. Alisin mo na ang Mr. Di ba sabi ko Jeremy na lang? Okay po, Jeremy? May pagdadalawang isip pa na sagot ni Shaira. Kung okay lang po ba sa'yo na maging magkaibigan tayo, ibig sabihin, lagi ka makikipaglaro sa amin ni Shaira? Si Lara naman na nagsalita na hindi maitago ang sobrang tuwa. Oo naman, agad na sagot ni Jeremy. Since magtatrabaho na rito sa farm ang mama nyo, pwede kayong sumama sa kanya lagi para makapaglaro tayo. Talaga po? Mas lalo pang lumapad ang mga ngiti ni Lara. Maging si Shaira ay ganun din ang ekspresyon. Yay! May bago na kaming kalaro! At lagi rin tayo makakapunta rito sa farm. Dugtong ni Shaira na napapatalon din ang bahagya. Tama kayo, kids. Malaya niyong malilibot ang napakalawak na farm na to. Nakangiting sabi ni Jeremy na lalong nagpasaya sa dalawang bata. Hindi niya maiwasang humanga sa Becky dahil sa kabutihan ng puso nito. At sa isang banda ng kanyang isip, may nabubuong pangarap na sana ay straight na lalaki na lang ito. Madali itong nakagaanan ng loob ng kambal. Kaya parang nawala na sa isip ng mga ito ang nagawang kasalanan na hindi naman sinasadya. Maging siya ay hindi na rin gaanong na-stress dahil naniniwala siya na hindi naman siya aapihin sa farm na yon kapag nagsimula na siyang magtrabaho. Nang matapos nang makipagkulitan si Jeremy sa anak niyang kambal, ay lumapit na ito sa kanya. Pasensya ka na kay Daddy ha. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko pa rin siya. Sasabihan ko na paswelduhin ka pa rin.
Seryoso ito habang nagsasalita. At sa hindi rin niya maipaliwanag na dahilan, ay parang may kakaibang spark siyang nararamdaman. Lalo na kapag nagkakatitigan sila. Pakiramdam niya ay tinatago lang nito ang tunay na pagkalalaki sa pamamagitan ng paglalagay ng lipstick sa mga labi at pagsusuot ng damit na pambabae. Okay ka lang ba? Untag nito sa kanya, dahilan para makabalik siya sa realidad. Okay lang. Medyo natataranta pang sagot niya. Okay lang din sa akin na magtrabaho dito ng libre. Nakadamage kami ng property niyo, kaya nararapat lang na bayaran ko yon. Doon pa lang sa pagpayag ng daddy mo na pagtrabahuhan ko na lang yung ibabayad ko, laking pasasalamat ko na yon. Pero hindi naman tama na okay lang talaga. Pinutol na niya ang sinasabi nito at iginiit ang gusto niya. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pwede mong isama ang mga bata rito, ha? Okay lang ba talaga? Hindi ba magagalit ang daddy mo? Ang totoo ay nag-aalangan talaga siya na isama ang kambal niya kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa farm na yon. Baka lalo lamang makaperwisyo at magalit na naman si Mr. Aguirre. Ako na ang bahala kay daddy. At kung inaalala mo naman na baka hindi mo mabantayan ang kambal, wag kang mag-alala. Magtatalaga na lang ako ng magbabantay sa kanila. Ang yaya ko dati na hanggang ngayon ay nandito pa sa amin. Pwede niyang bantayan ng mga bata. O kahit ako mismo pwede rin. Seryosong sabi nito sa kanya. Napakabait mo naman, Jeremy. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala at sa hindi pa ganong magandang sitwasyon, hindi ka nag-aatubili na tulungan ako. Mangyak-ngyak pang tugon niya rito. Dahil nakikita ko rin ang kabutihan sa puso mo. And most importantly, nakikita ko kung gaano mo kamahal ang mga anak mo. Napayuko siya dahil sa flattering words na yon. Nahiya siya ng bahagya matapos may isip na parang napaka-espesyal niyang babae. Do you mind if I ask you some personal questions? Sige lang, walang problema. Magtanong ka lang at sasagutin ko. Agad niyang sagot sa seryoso nitong tanong. Nasaan ang daddy ng mga bata? Bakit hindi niyo siya kasama? Natigilan siya sa tanong nito. Normal naman na may nagtatanong sa kanya ng ganon sa tuwing namamasyal sila. Pero bakit nang si Jeremy na ang nagtanong ay parang iba ang naging dating sa kanya? Bakit pakiramdam niya ay may gusto ito sa kanya? Kaya nag-uusisa ito tungkol sa ama ng kambal. Hindi, mali ang inisip ko. Becky siya kaya imposible na magka-interes siya sa akin. Agad niyang saway sa nagpapantasya niyang isip. Okay lang naman kung hindi mo sagutin, pasensya na. Napukaw ang atensyon niya nang muling magsalita si Jeremy. It's okay, sasagutin ko ang tanong mo. May naalala lang kasi ako bigla eh. Sagot niya rito, kasabay ng pagngiti niya ng pilit. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nagpatuloy sa pagsasalita. Yung tatay ng kambal, wala na siya. 5 years na mula nang iwanan niya kami. Namatay siya sa isang aksidente. Salpukan ng motor. Isang rider na nagbablog yung nakabangga niya na namatay rin, kagaya niya, sa tindi ng impact. I'm sorry, hindi ko alam na... Okay lang, ano ka ba? Putol niya sa sinasabi nito. Matagal na yon. Nakamove on na rin kami sa buhay eh. Kahit mahirap ang maging single parent. Pilit pa rin niya ang ngiti niya habang nagkwekwento sa kaharap na Becky na para sa kanya ay totoong lalaki dahil ipinagtanggol sila nito mismo sa ama nito. Dahil sa nangyari kaya hindi na sila nakapaglakad-lakad pa ng mga anak niya. Pagkatapos ng maikling oras sa kwentuhan nila ni Jeremy, ay umuwi na lang sila ng mga bata. Nagsimula na lang siyang maghanda para sa pagsisimula ng trabaho niya sa farm sa susunod na araw. Nang sumunod na araw ay nag-report nga siya sa opisina ni Mr. Aguirre na nasa loob din ng farm. Mukhang hindi na ito galit nang magharap sila. Siguro ay nakahanap na ito ng kaparehong vase na ipapalit sa nabasag ng kambal niya. O baka mabait din naman talaga ito. Nasyak lang nung makitang nagkapira-piraso ang mamahalin nitong vase. Maupo ka, Miss Sharon Quijano, para mapag-usapan na natin kung ano ang trabahong gagawin mo rito sa farm. Wika ni Mr. Aguirre sa kalmadong boses, matapos itong tingnan at basahin ang ilang detalye sa resume na inabot niya rito. Naupo naman siya at naghintay ng instructions na ibibigay nito tungkol sa magiging trabaho niya sa farm na yon. Tungkol sa magiging trabaho mo rito sa farm,
Si Jeremy na lang magsasabi sa'yo. Since siya naman talaga nagmamanage rito. Ang totoong dahilan kaya kita pinapunta rito sa opisina ko. Dahil sa isa pang trabaho na ipapagawa ko sa'yo. Pero sa pagitan lang nating dalawa at walang ibang dapat na makaalam. Seryoso nitong wika pagkuwan. Natigilan siya at biglang nakaramdam ng kaba. Ayaw niyang mag-overthink. Pero pakiramdam niya ay may binabalak ito na hindi maganda. Ano po ang kailangan kong gawin? Wika niya at napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nagsasalita. Makinig ka mabuti sa sasabihin ko, Miss Quijano. Lumapit pa ito sa kanya habang nagsasalita, kaya mas lalo siyang kinabahan. May papagawa ako sa iyo at bibigyan kita ng malaking halaga bilang kabayaran kapag nagtagumpay ka. Gawin mong tunay na lalaki si Jeremy. Ano pong sabi niyo? Gulat na saad niya. Ang totoo ay hindi niya inaasahan na ganun ang trabahong ipapagawa sa kanya na matanda. Nagkita na kayo kahapon, di ba? Anong masasabi mo sa kanya? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba na maging straight na lalaki siya? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Umayo siya ng upo matapos mapagtanto na wala naman pala itong masamang balak sa kanya. Sa totoo lang po, kung ako ang tatanungin niyo, nakikita ko na parang hindi naman siya totoong Becky. I mean, paano ko ba ipapaliwanag? Sagot niya rito, bagamat nahihirapan siya kung paano i-describe ang nasa isip niya. Ganito na lang po. Naniniwala ako na konting push lang, magiging straight na lalaki siya. Baka trip niya lang ang paglalagay ng lipstick sa mga labi niya at pagsusot ng mga damit na pambabae. Ganun. Ang totoo, hindi naman talaga siya sigurado sa mga sinabi niya. Gusto lang niyang paniwalain ang sarili niya na hindi Becky si Jeremy. Perfect. Pareho tayo ng paniniwala tungkol sa anak ko. Malapad ang ngiti na komento ni Mr. Aguirre. Hindi ako nagkamali na ikaw ang lapitan tungkol dito. Pero bakit po ako? Kahapon niyo lang ako nakilala at sa hindi pa magandang sitwasyon. Ipagkakatiwala mo na po agad sa akin ang ganyang klaseng trabaho? Medyo naguguluhan na tanong niya. Dahil nakikita ko na kaya mo siyang baguhin, Miss Quijano. Agad nitong sagot habang napapangiti pa rin. Mabait din siya sa'yo. Ipinagtanggol ka pa niya sa akin. Which is, bihira ko lang na makita sa kanya. Kaya naisip ko na baka may something siya na nararamdaman na magkita kayo. Yun sana ang gusto kong alamin mo. Napatango-tango siya matapos marinig ang paliwanag na yon ni Mr. Aguirre. Ang iniisip niya na lang ngayon ay kung tatanggapin niya ang trabaho o hindi. So ano, Miss Quijano? Tatanggapin mo ba ang trabaho? Tanong ng matanda. 300,000. Yan ang ibabayad ko sa iyo kapag nagtagumpay ka. Nagulat siya sa kanyang narinig. Masyadong malaki ang inaalok nitong bayad. Well, mahirap din naman ang pinapagawa nito. Paano kung Becky nga talaga si Jeremy at mali ang hinala niya rito? Siguradong lagot siya. Suntok sa buwan ang gagawin niya kung sakali. Ano, Miss Quijano? Gagawin mo ba o hindi? Muling tanong sa kanya ng matanda. Gusto nga pala kitang i-remind na kung ano man ang napag-usapan natin sa loob ng opisinang to, hindi dapat malaman ng kahit na sino. Maasahan mo po ako dyan, Mr. Aguirre. Agad niyang sagot rito. So, ano nang sagot mo? Muling tanong nito na para bang hindi na makapaghintay. O sige, gagawin ko ng 500,000 para siguraduhin mo na magiging straight na lalaki si Jeremy bago matapos ang taong 2025. Parang bigla siyang nabuhayan matapos marinig ang sinabi ng matanda. At ang mga tainga niya ay parang biglang lumapad. Kalahating milyon ba naman ang ibabayad sa kanya kapag nagawa niyang straight na lalaki ang anak nito? Makakapagpatayo na siya ng sariling negosyo gamit ang perang yun. Listen to me, Miss Quijano. I'm a desperate father. Kaya willing ako magbayad kahit magkano, maging straight lang na lalaki si Jeremy. Seryosong boses na sabi ni Mr. Aguirre. Nirerespeto ko naman siya kung ano talagang pagkatao niya. Pero hanggat may nakikita akong pag-asa kahit konti, siyempre mas gugustuhin ko na maging straight na lalaki siya. Nag-iisang anak ko siya, Miss Quijano. Siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan ko at mga negosyo. Siyempre, ayoko naman pagtawanan siya ng mga tao, lalo na ng mga kalaban namin sa negosyo. Mahabang litan niya nito at napatango-tango siya bilang tugon dito. Sige po sir, tatanggapin ko po ang trabaho. Taas noong sagot niya rito. Bahala na, yun ang nasa isip niya.
Magtitiwala na lang siya sa guts niya na hindi talaga totoong beke si Jeremy. Matapos magkalinawan, ay pinapirma na siya ni Mr. Aguirre ng kontrata. Nakasaad doon ang kailangan niyang gawin at ang matatanggap niyang bayad na ₱250,000 kapag nagtagumpay siya. May isa pa nga pala akong paalala sa iyo, Miss Quijano. Papalabas na sana siya mula sa opisina nito nang muli itong nagsalita. Kaya natigilan siya at muli itong nilingon. Hindi ka pwedeng ma-inlove sa anak ko. Maging straight man siyang lalaki o manatiling Becky. Bawal na mahulog ang loob mo sa kanya. Seryoso ito habang nagsasalita at napatango-tango naman siya bilang sagot. Noted po, sir. Sagot niya rito at pagkatapos ay tuluyan na siyang lumabas mula sa opisina nito. Tandaan mo, Sharon, bawal kang mahulog sa kanya. Paulit-ulit na paalala niya sa sarili habang naglalakad. Hanggang sa makasalubong na niya si Jeremy. May lipstick na naman ito sa mga labi pero naka-t-shirt na ito na pwede sa lalaki. Pwede rin sa babae. Naka-shorts din itong maong na sobrang ikli. At yun ang kumuha ng kanyang atensyon. Makinis ang legs nito na parabang alagang Vicky Bello. Wala nga yata siyang makikita na kahit isang balahibo ron. Mas makinis pa kaysa sa kanya na isang babae. Hey! Bati sa kanya ni Jeremy. Hindi niya napansin na napapatulala na pala siya habang nakatingin sa makinis na kutis ng Becky. Kulang na nga lang ay maglaway siya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla-bigla ka na lang natutulala? Pasensya na. Natataranta pang sagot niya. Nagkausap na ba kayo ni Dad? Anong trabaho raw ipapagawa niyo sa'yo? Tanong nito sa kanya. Actually, hinahanap kita. Sabi kasi ng dad mo, ikaw na raw ang mag-decide kung ano ipapagawa mo sa akin. Since ikaw naman daw nagmamanage nitong farm. Paliwanag niya rito. That's great then. Agad nitong sagot kasabay ng paglapad ng ngiti nito sa mga labi. Sumama ka sa akin sa opisina ko. Pagkatapos magsalita ay nagsimula nito maglakad. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumunod dito. At habang naglalakad, ay nag-iisip na siya kung sisimulan na ba niya ang ipinapagawa ni Mr. Aguirre at kung paano siya magsisimula. Hanggang sa hindi niya namalayan, nasa loob na pala sila ng opisina nito. Okay lang ba sa'yo kung gagawin kitang assistant habang nandito ka sa farm? Wika nito habang inihahanda ang brewed coffee na sa tingin niya ay para sa kanya o sa kanilang dalawa. Wala ka naman masyadong gagawin. Susunod ka lang sa akin maghapon. Talaga? Natutuwang sad niya. Natutuwa siya. Hindi dahil sa magaan lang ang magiging trabaho niya, kundi dahil sa isipin na mukhang mapapadali ang misyon na ibinigay sa kanya ni Mr. Aguirre. Kaya bukas at sa susunod pa mga araw, pwede mo nang isama ang kambal at hayaan silang maglaro dito. Patuloy ni Jeremy na lalong nagpasaya sa kanya. Salamat sa iyo ha. Siguradong matutuwa ang kambal kapag sinabi ko sa kanila na pwede na silang sumama sa akin dito. Malapad ang ngiti na wika niya. Ang totoo ay hindi rin talaga siya napapanatag kapag malayo ang kambal sa kanya. Ang gusto niya ay palagi lang nakikita at nababantayan ang mga ito, lalo na ngayong bakasyon mula sa eskwela. Kahit pa sabihin na binabantayan naman ng nanay niya ang mga anak niya sa tuwing wala siya. Walang problema, Miss Quijano. Sharon na lang. Mas magandang pakinggan kung yun ang itatawag mo sa akin. Okay, Sharon. Anito kasabay ng pagbibigay sa kanya ng napakatamis na ngiti. Ang killer smile nito na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pagkaway naisip niya na sumubok ng isang paraan para malaman kung malaki ba o maliit ang pag-asa niya na magtagumpay sa misyon na ibinigay ng matandang Aguirre. Halika rito, Sharon. Pirmahan mo itong kontrata para good to go na tayo. Anito at dali-dali naman siyang lumapit. Naisip niya na perfect timing yon. At nang malapit na siya rito, ay nagkunwari siya na natalisod at sinadyang ibagsak ang sarili sa malapad nitong dibdib. Mabilis naman ang mga kamay ni Jeremy at agad siyang nasalo nito. Samantalang siya ay kunwaring napayakap dito. Pagkuway dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang muka hanggang sa magsalubong ang mga tingin nila ni Jeremy. I'm sorry, sir. Wika niya habang nakatitig pa rin dito. Umayon ang pangyayari sa planong naisip niya. Pero bakit awkward? Tapos ang tibok ng puso niya ay pabilis ng pabilis, na para bang nakikipagkarera. Mukhang mahihirapan siya sa misyong yun.
Hindi sa kadahilanang magbibigo siya na gawin itong straight na lalaki, kundi dahil sa marupok niyang puso na parabang ayaw makisama sa kanya. Titig na titig din si Jeremy sa kanya. Kung hindi nga ito Becky, ay iisipin na niya na pinagpapantasyahan siya nito. Pagkuway bigla siya nitong binitawan ng tila ba na tauhan nito. At dahil hindi niya yun inaasahan, ay bumagsak siya sa sahig na ang puwetan niya ang nauna. Ay, sorry. Parang nakokonsent siya na wika ni Jeremy. Pero nagdadalawang isip naman ito na alalayan siyang muli para makatayo. Okay lang, sir. Sagot niya at pagkatapos ay mag-isa na rin lang siyang tumayo. Pagkatapos ng tagpong yun ay napagtanto niya na mahihirapan talaga siya sa kanyang misyon. Para kasing si Jeremy mismo ang umiiwas sa posibilidad na maging straight itong lalaki. Ano kaya ang dahilan? Sa sumunod na mga araw ay hindi na muna siya nag-isip sa kung anong diskarte ang gagawin niya. Nag-focus na muna siya sa pagkuha ng tiwala nito at madali naman yung nangyari. Nagkagaanan sila ng loob at nakatulong doon ang presensya ng kambal niyang anak. Halos araw-araw niya kasing isinasama ang mga ito sa farm at sobrang natutuwa si Jeremy kapag nakikipaglaro ang mga ito. Malambot din talaga ang puso nito sa mga bata, hindi lang naman sa kambal niya, kundi pati rin sa ibang bata na namamasyal sa farm. Hanggang sa paglipas ng mga linggo, parang nakakalimutan na niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng matandang agire. Nag-enjoy na siya sa trabaho niya kay Jeremy. At higit sa lahat, habang kasama ito, parang nahuhulog na ang loob niya rito. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Dahil kabilin-bilinan yon ng matanda sa kanya. Bawal siyang ma-inlove kay Jeremy. Sharon, nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Bahagya pa siyang nagulat nang marinig ang boses ni Jeremy mula sa kanyang likuran. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng Bridge of Love, isang mini park para sa mga couples, at nagmumuni-muni roon. Ikaw pala sir, may iutos ka po ba? Pasensya na po. Agad niyang sagot dito matapos niya itong lingunin. Dali-dali rin siyang tumayo at hinarap ito. Wala naman, hinahanap lang talaga kita. Itatanong ko kasi sa iyo kung anong problema eh. 1 week mo nang hindi sinasama ang kambal dito sa farm. At napansin ko rin na parang umiiwas ka sa akin itong mga nakaraang araw. Sagot nito. Pagkatapos ay umupo ito sa bench na naroon sa ilalim ng Bridge of Love. At kasabay nun ay ang pagsenya sa kanya na maupo rin siya. Medyo masama kasi ang pakiramdam ng isa sa kambal, kaya hindi ko na muna isinasama rito. Pagsisinungaling niya, kasabay ng pag-upo niya sa tabi nito. Ang pag-iwas mo sa akin, ano naman ang dahilan? Patuloy ni Jeremy sa pag-uusisa. Hindi naman ako umiiwas sa'yo. Medyo nai-stress lang ako kaya hindi ako gaano nakikipagtsikahan sa'yo nitong mga nakaraang araw. Ang totoo ay sinasadya talaga niyang iwasan ito at ayaw na rin talaga niyang isama ang kambal sa farm. Ayaw niyang lumalim palalo ang nararamdaman niya para rito. Iniiwasan niya na tuluyan siyang ma-inlove rito. Ganun ba? Mamaya, bago ka umuwi, dumaan ka muna sa opisina ko at may bibigay ako sa'yo. Seryosong saad nito at tumango naman siya bilang sagot. Hindi naman niya sinunod yun at dumiretso na lang siyang umuwi. Hindi rin naman siguro importante yun. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nagtaka na lang siya nang sabihan ng kanyang ina na may lalaking naghahanap sa kanya sa labas ng bahay. At nang lumabas siya, ay si Jeremy ang tumambad sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Jeremy? Ang itsura mo rin. Halos malaglag na ang kanyang panga habang titig na titig siya sa Becky na ngayon ay lalaking-lalaki sa itsura nito. Walang lipstick, panglalaki ang suot na damit at maong pants. Pinagupitan na rin nito ang buhok na hanggang leeg. Di ba sabi mo, masama ang pakiramdam ng isa sa kambal? Nandito ako para dalawin sila. Sagot nito sa kanya at pagkatapos ay kinuha nito ang isang basket ng prutas na nasa loob ng kotse. Pagkuway muli itong bumaling sa kanya na parabang naghihintay na alokin niya itong pumasok sa loob ng bahay. Nag-iba na rin ang tono ng boses nito. Lalaking-lalaki na ngayon. Malayo roon sa boses ng beking si Jeremy na nakilala niya. Patulog na kasi ang kambal. Imbis ay sagot niya rito. Okay lang. Iwan ko na lang. Ibigay mo na lang pagising nila kinaumagahan.
Agad nitong sagot at pagkatapos ay nauna na itong humakbang patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Natigilan lang ito nang mapansin na hindi siya sumunod at nanatili sa kanyang kinatatayuan. Agad naman siyang natauhan matapos magsalubong ang kanilang mga mata at dali-daling pumunta sa pinto para buksan yun. Pasensya na, wika niya. Sige, tuloy ka sa loob. Kakatulog lang kasi ng... Huwag mo na silang gisingin. Pinutol na nito ang sinasabi niya. Actually, may isa pang dahilan kung bakit pumunta ako rito. Ano naman yun? Nagtatakang tanong niya. Sandali, akin na muna mga prutas. Ibibigay ko kay mama sa kusina. Matapos makuha ang isang basket na mga sari-saring prutas, ay agad niya yung dinala sa kusina at ibinilin sa kanyang ina. Ang totoo ay ginawa lang niya yung dahilan para makalayo ng saglit kay Jeremy at makahinga ng malalim. Naguguluhan siya dahil ibang katauhan ang nakikita niya sa lalaki at nagpapabilis yun ng sobra sa tibok ng puso niya. Nararamdaman niya rin na parang namumula ang kanyang pisngi, kaya kailangan niya ng konting minuto para maibalik sa normal ang kanyang sarili. Pagkuway umayos na ulit siya at bago siya tuluyang bumalik sa sala, ay uminom muna siya ng isang basong tubig. Ano nga ulit yung isa pang dahilan ko bakit pumunta ka rito? Tanong niya nang muli silang magkaharap ni Jeremy. Hindi ito sumagot. Sa halip ay may kinuha itong sobre mula sa pantalon nito at inabot sa kanya. Nagtaka naman siya kung ano yon kaya hindi niya agad kinuha. Yung sweldo mo yan sa pagtatrabaho sa farm, kunin mo. Seryosong sabi nito. Teka lang, di ba? Iba naman ang usapan niyo ni Daddy, kaya okay lang. Tanggapin mo na to. Nagsalita na agad si Jeremy, kaya naputol na ang sinasabi niya. At saka, sa akin ka naman nagtatrabaho. Kay Dad na rin naman ang galing na ako ang nagmamanage ng farm, kaya ako masusunod, di ba? Nagdadalawang isip pa rin siya na tanggapin ang pera na sweldo raw niya sa pagtatrabaho sa farm. Malinaw naman kasi ang usapan nila ng daddy nito. At isa pa, may ipinapatrabaho rin ng matanda sa kanya na may malaking bayad. Sige na Sharon, tanggapin mo na. Napansin ko nito mga nakaraang araw na stress ka masyado. Magtrabaho ka ba naman na walang sweldo? Siyempre, hindi mo maiwasang mag-isip ng negatibo. Seryoso pa rin wika nito. Napatitig naman siya rito matapos maramdaman na sincero ito at concern talaga sa kanya. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya na para bang may nagkakarera sa loob. Basta, wag mo na lang sabihin kay Daddy para wala nang diskusyon na maganap. Patuloy pa rin ni Jeremy sa pagsasalita. Hinawakan din ito ang kamay niya at pilit na ipinapahawak ang sobra sa kanya. Wala na rin siyang nagawa dahil nang matauhan siya ay hawak na niyang sobre. Maraming salamat. Yun na lang ang naisagot niya rito at pagkatapos ay naupo na sa tabi nito. Marami ka nang naitulong sa akin, Jeremy. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa'yo. Taos puso naman itong pagtulong na ginagawa ko sa'yo. Kaya wala ka nang dapat gawin, okay? Binibigyan pa siya nito ng matatamis na ngiti habang nagsasalita. Sige, i-treat mo na lang ako ng cheap. Parang masarap na pagkain dito sa neighborhood niyo. Lumapad ang ngiti niya matapos marinig ang sinabi nito. Alam ko na kung saan kita dadalhin. Aniya at pagkatapos ay dali-dali niyang pinuntahan ng ina at nagpaalam dito. Pagkatapos ay inaya na niya si Jeremy sa labas at dinala sa kanto kung saan may nagtitinda ng barbecue. Kumakain ka ba ng mga yan? Tanong niya habang itinuturo ang mga nakalatag na barbecue, isaw, mga ulo at paa ng manok. Oo naman, paborito ko kayang kainin ng mga yan kapag lumalabas ako ng farm. Excited na sagot nito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang pumili ng ipapaihaw sa tindera. Ganon din ang ginawa ni Jeremy. At habang naghihintay ay naupo muna sila sa bench na naroon. Kung hindi mo na itatanong, galing din sa hirap ang mga magulang ko. Yumaman sila at nagkaroon ng maraming ari-arian dahil sa kasipagan at pagpupursige. Biglang pagkukwento ni Jeremy kaya napatingin siya rito. Mukhang magaan na talaga ang loob nito sa kanya at nagtitiwala na rin. Lagi nilang ipinapaalala sa akin ang tungkol doon. Hindi sila nagsasawang turuan ako. Kaya kahit ipinanganak ako mayaman, namumuhay pa rin ako ng simple. Mas gusto ko ring nakikisalamuha sa mga kagaya mong simple lang din ang pamumuhay, kaysa sa mga mayayaman, pero mga plastic naman.
Patuloy na pagkikwento nito. That's great, sir. Ituloy mo lang yan at siguradong pagpapalain ka pa ng Diyos. Puri niya sa mga sinabi nito. Huwag mo na nga akong tawaging sir, Jeremy na lang. Hindi ka naman opisyal na empleyado ng farm, di ba? Unless, magstay ka pa rin, kahit tapos mo lang mabayaran ang utang mo kay dad. Ramdam niya na sincero ito sa mga sinabi, kaya deep inside, sobrang natutuwa ang kanyang puso. Parang nakokonsensya na nga siya na pumayag siya sa trabahong inalok ng daddy nito sa kanya. May isang bagay lang akong hindi gusto. Napilit ipinapagawa sa akin ng parents ko. Pagkuway biglang lumungkot ang ekspresyon nito, kaya nagtaka siya. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, ay parang nalungkot din siya. Sa kabila ng pagiging successful nito, at pagkakaroon ng maayos na buhay, hindi rin ito ligtas sa pagkakaroon ng mabigat na dinadala. At ang pinakaunang pumasok sa isip niya, ay ang pagkatao nito. Malinaw na sinabi sa kanya ni Mr. Aguirre na hanggat maaari, ayaw nito na manatiling Becky ang anak. Kaya nga kinausap siya nito at inalok ng malaking halaga para gawing straight na lalaki si Jeremy. Ang tinutukoy mo ba ay ang tungkol sa pagkatao mo? Nahihiya man ay nagawa pa rin niyang magtanong. Hindi naman actually tungkol sa pagkatao ko. Honestly, hindi naman talaga ako totoong Becky. Pagtatapat nito sa seryosong boses. Dahilan para matigilan siya at magulat ng bonggam-bongga. Bagamat ganun na talaga ang paniniwala niya sa unang beses pa lang na nagkita sila, ay hindi niya inaasahan na maririnig niya mismo rito ang katotohanan yon. Nagpapanggap lang akong isang Becky. Pinipilit kasi ako ng mga magulang ko na pakasalan ng nag-iisang anak na dalaga ni Governor Aquino. Marami pa silang sinasabing dahilan, pero alam ko naman na gusto lang nilang mag-expand ng business at malaki ang may tutulong ni Gov sa kanila. Hindi siya makasagot at nanatili na lang na nakabukang bibig niya. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. Pero bakit sinasabi nito sa kanyang sikretong yun? Hindi kaya espesyal na siya para rito? You know what? I felt somewhat relieved now. Ngayon na may napagsabihan na ako ng pinakatatago kong sikreto. Napapagod na rin kasi ako magpanggap eh. Parang gusto ko na rin tumigil. Pagpapatuloy pa rin ni Jeremy habang binibigyan siya ng pilit ng ngiti. Mahirap ngang sitwasyon mo, Jeremy. Bagkuway sagot niya rito. Bakit hindi ka nalang magpakatotoo sa sarili mo? Ikaw lang naman ang mahihirapan kapag ipinagpatuloy mo pang pagpapanggap na yan. Ganun na nga ang gagawin ko, Sharon. Kailangan ko na talaga magpakatotoo. Lalo na ngayong dumating na sa buhay ko ang tulad mo. Natigilan siya sa sinabi nito. Nakita niya na seryoso naman ito nang muli silang magkatitigan. Nagpapahiwatig na ba ito ng pagkagusto sa kanya? Yun ang katanungang agad na pumasok sa isip niya. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya habang nakatitig rito. Sa ilang buwang pananatili mo sa farm, alam mo bang, unti-unti na ako nahuhulog sa'yo. I'm sorry, Sharon, pero hindi ko mapigilang mahumaling sa taglay mong simpleng kagandahan. Very cheerful ka rin, at nagdadala ka lagi ng positibong enerhiya. Habang nagsasalita ito ay wala siyang ibang ginawa kundi titigan ito. Kinikilig siya at ang puso niya ay parang naguudyok na yakapin ito. O kahit hagkan man lang ang magkabila nitong pisngi. Wala naman siyang planong gawin yon. Pero habang nagpapatuloy si Jeremy, lalo naman itong sumiseryoso at dahan-dahan ding inilalapit ang mukha sa kanya. Nagugustuhan na kita, Sharon. I'm falling in love with you. Halos hindi na siya makakurap habang nagko-confess ito sa kanya. Hindi na siya makagalaw habang papalapit na ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa kusa na lang pumikit ang mga mata niya. Okay na po ang order niyo, ma'am, sir. Natigilan siya nang marinig ang boses ng tindera na siguradong sila ang sinasabihan dahil wala namang ibang customer na naroon. Parang nabuhusan siya ng yelo matapos niyang matauhan. Pagkatapos ay dahan-dahan na niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na sa tabi niya si Jeremy. Kaharap na nito ang tindera at binabayaran na ang mga in-order nilang barbecue. Napabuga na lang siya ng hangin at pagkatapos ay tumayo na rin at lumapit sa lalaki. Pagpasok niyang muli sa farm ay ibang-iba na nga si Jeremy. Lalaking-lalaki na ito, sa appearance at sa kilos. Seryoso nga talaga ito sa mga sinabi sa kanya. Nagdulot naman yun ng kaba sa kanya at pag-alala.
Ngayon nagpakatotoo na si Jeremy. Ano na ang mangyayari sa usapan nila ng daddy nito? Paano na rin ang namumuong pagmamabutihan sa pagitan nila ni Jeremy? At lalo pang tumindi ang kaba niya nang ipatawag na siya ni Mr. Dante Aguirre at pinapunta sa opisina nito. Maupo ka, Sharon. Bunga dito sa kanya. May update ka na ba tungkol sa ipinapagawa ko sa'yo? Natigilan siya sa direktang tanong ni Mr. Aguirre, kaya hindi agad siya nakasagot. Kaya mo bang gawin ang trabaho o hindi na? You can tell me right now. Patuloy ng matanda sa seryoso pa ring boses nang wala itong narinig na sagot mula sa kanya. Hindi niyo po ba napansin ang pagbabago kay Jeremy? Nitong mga nakaraang... yes, ang kilos niya, ang appearance, at maging ang pagsasalita niya. Napansin ko naman yun. Sumagot na agad ito kaya hindi na niya natapos pa ang sinasabi. Pero hindi naman yun sapat para masabi natin na nagbago na ang katauhan niya at isa na siyang straight na lalaki. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Hindi niya alam kung anong gusto nitong iparating sa kanya. Hindi pa ba ito kumbinsido sa nakikitang pagbabago kay Jeremy? May iba pa ba itong gustong makita ang mangyari? Hindi pa ba tapos ang trabahong ipinapagawa nito sa kanya? Paano kung nagpapanggap lang siya na nagbago na at isa ng straight na lalaki? Pagpapatuloy ng matanda. Kabaliktaran ang iniisip nito tungkol sa anak. Gusto niyang sabihin ang totoo na nagpapanggap lang talaga si Jeremy noon na isang bakla. At ngayon ay nagpapakatotoo na ito. Pero mukhang hindi naman siya nito paniniwalaan. May isa pa ako ipapagawa sa iyo, Sharon. Para masiguro natin na straight na lalaki na talaga siya. Hindi agad siya sumagot. Ang totoo ayaw na niyang ituloy pa ang pinapagawang trabaho para rito. Nakakonsensya na siya, lalo na nang magkwento sa kanya si Jeremy at nalaman ang buong katotohanan. Pakiramdam niya ay tinatraidor niya ang lalaki. Pasensya na po, sir, pero hindi ko na po itutuloy ang... Sasabihin na sana niya ang totoong saloobin, pero nagsalita na agad ito na parang ayaw siyang bigyan ng pagkakataon. Simple lang naman ang gagawin mo, Sharon. Tutulungan mo lang ako na makumbinsi si Jeremy. Napakasalan na nag-iisang anak na dalaga ni Governor Aquino na si Clarice. Seryosong boses na wika nito. What? Anak ni Governor Aquino? Agad niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Jeremy. Ang gustong mangyari ng mga magulang nito na ayaw naman itong gawin kaya naisipan itong magpanggap na lang na isang Becky. Madali lang naman, di ba? Hindi naman ikaw ang actual na gagawa ng paraan. Ang gagawin mo lang, tulungan kaming kumbinsin si Jeremy sa gusto naming mangyari. Imbis ay sagot nito sa kanya. Huminga muna siya ng malalim at pagkatapos ay hinarap na niya itong muli at nagsimulang magsalita. You know what, sir? Recently lang nang mapagtanto ko na may mali sa pinapagawa mo sa akin. Lalo na nang makilala ko ng lubusan si Jeremy. Tumigil muna siya sandali sa pagsasalita. Ang totoo ay nilalakasan lang talaga niya ang kanyang loob para masabi ang mga yon kay Mr. Aguirre. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito pagkatapos, kaya kinakabahan din siya. Ngayon, mas lalo lang ako nagkaroon ng dahilan para tumigil na sa pinapagawa niya sa akin. Ayoko na po, sir. Seryoso siya sa kanyang sinabi at may diin din ang mga salitang binitawan niya. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinasabi mong yan, Miss Quijano? Babayaran ko na lang po kung magkano man ang atraso ko sa inyo. May pambayad ka ba? Nangahamak na tanong nito sa kanya. Ako na po ang bahala dun, sir. Ang importante, mabayaran ko ang atraso ko sa inyo. Ikaw, kung yan ang desisyon mo, basta ipinapaalala ko sa'yo, kung ano man ang mga napag-usapan natin, tayo lang ang dapat na nakakaalam ng mga yon. Seryoso at may halong pananakot na sabi ni Mr. Aguirre. Makakaasa po kayo, sir. Kasabay ng pagsasalita ay ang pagtayo niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya rito at nagsimula ng maglakad patungo sa pintuan. Hindi na siya nagpaalam pa kay Jeremy at umalis na sa farm. Nagkalinawan na sila ng daddy nito, kaya wala nang dahilan para magpatuloy pa siya sa pagtatrabaho ron. Bagamat hindi pa siya sigurado kung makakakuha ba talaga siya ng ipambabayad sa matanda, ay talaga namang desidido na siya. Umasa na lang siya na sana ay ma-approve ang loan na apply niya sa bangko. May problema ka po ba, Mami? Bakit malungkot ka po? Tanong ni Shaira sa kanya. Isang gabi,
habang napapatulala siya sa harap ng kanyang laptop. At saka, hindi na po ba tayo babalik sa farm? Hindi ka na po ba nagtatrabaho ron? Si Lara naman ang nagtanong sa kanya. Hinarap niya ang kambal at ngumiti ng pilit sa mga ito. Tapos na ang work ni Mama sa farm, mga anak, kaya hindi na tayo pupunta ron. Agad na gumuhit ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kambal. Kung ganun, hindi na rin namin makikita at makakalaro si Kuya Jeremy. Nakanguso na sabi ni Shera habang nagsasalita. Huwag kayong mag-alala. Kapag may free time si Mama, pupunta tayo ron para mamasyal. Agad naman niyang bawi sa mga ito. Talaga po, Mama? Muling sumigla ang ekspresyon ni Lara. Yes! Makakalaro ko na ulit si Jeremy! Kita ang excitement sa mukha nito kaya napangiti na rin lang siya. Bagamat hindi lang siya sigurado kung makakapunta pa ba talaga sila sa farm. Hanggat maaari kasi, ayaw niya munang makita ang mag-amang Aguirre. Nakatulog na ang mga bata nang dumating sa bahay nila ang hindi inaasahang bisita. Si Jeremy. Wala na siyang nagawa pa kundi harapin ito. Dahil pinapasok na rin naman ito ng mama niya. Ano bang nangyayari, Sharon? Bakit hindi ka na pumapasok sa farm? May problema ba? May sinabi ba sa'yo si Dad? Sunod-sunod na tanong ni Jeremy. Kailangan ko na kasing mag-focus sa totoo kong trabaho, Jeremy. Hinahanapan na ako ng boss ko ng resulta. Pagsisinungaling niya. Come on, Sharon. Just tell me the truth. Anong sinabi sa'yo ng daddy ko? At biglaan na lang na hindi ka na pumapasok sa farm. Patuloy na pangungulit ni Jeremy. Sasagot sana siya ng isa pang kasinungalingan, pero nagsalita na ulit ang lalaki. Bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig. O baka dahil sa mga sinabi ko sa iyo tungkol sa akin. Dahil ba sa mga nalaman mo kaya? Oo, Jeremy. Gusto na kitang iwasan. Ayaw na kitang makita. Lalo na't nalaman ko na hindi ka naman talaga totoong Becky. Sumagot na agad siya kaya naputol na ang pagsasalita ni Jeremy. Bakit? Naguguluhang tanong ng lalaki. Dahil nahulog na rin ang loob ko sa Jeremy. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Seryosang sagot niya. Matigas at may diin ang mga salitang binitawan niya. At sinabi niya ang mga yon para tigilan na sana siya nito. Pero sa bandang huli ay napagtanto rin niya na mukhang hindi tama ang ginawa niya. What did you say? Gulat na tanong ni Jeremy. Bagamat parang hindi ito makapaniwala sa narinig. Mapapansin naman ang sobrang tuwa sa ekspresyon nito. Kung nahuhulog na ang loob mo sa akin, bakit kailangan mo pang umiwas? Bakit hindi mo na lang? Dahil hindi tayo bagay, Jeremy. Langit ka at lupa ako. Paano tayo mag-aabot niyan? Hindi ba pwedeng lumuhod ang langit para maabot ang lupa? Seryosong sagot ni Jeremy habang nakatitig sa kanya. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Ramdam niya ang sinseridad sa boses at ekspresyon nito. At kahit anong pilit niya na dayain ang sarili, parang hinahatak naman siya palapit ni Jeremy at ng kakaibang feelings na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Mahal kita, Sharon, at gagawin ko ang lahat para mapatunayan yan sa'yo. Kahit pa ang ibig sabihin, kailangan kong suwayin ng mga magulang ko. Gagawin ko yun kung kinakailangan. Patuloy ni Jeremy. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilan pang sarili at napayakap na lang siya sa lalaki. Nanaig sa kanya ang kagustuhang magpakatotoo sa nararamdaman. Kahit batid niya, kung anong klaseng laban ang kailangan niyang harapin. Natutunan na rin kitang mahalin, Jeremy. Alam kong hindi tama pero... Shh! Saway sa kanya ng lalaki. Sino nagsabing mali ang nararamdaman mo? Hindi mali ang magmahal, lalo na kung handa ka ring ipaglaban ng lalaki minamahal mo. Sa pagkakataon yun ay nakahawak na ang magkabila nitong kamay sa pisngi niya. Siya naman ay halos hindi na kumukurap habang nakatitig dito. Hanggang sa dahan-dahan ang pumikit ang kaniyang mga mata nang mapansin niya na lumalapit ng paunti-unti ang mukha nito sa mukha niya. Hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi at wala siyang ibang ginawa kundi tugunan ang halik na yon ni Jeremy. Tumagal ang halik hanggang sa naging mapusok yon at nagsimula na ring mag-init ang kanilang mga katawan. May nangyari sa kanila na parehong gabi rin na yon nang isama siya ni Jeremy sa kondo na pag-aari nito. Doon nila pinagbigyan ang kanilang mga sarili. At hindi naman niya yun pinagsisihan. Bagamat hindi niya alam kung saan yun hahantong, nagtiwala na lang siya sa lalaki.
Magiging maayos din ang lahat, babe. Kakausapin ko ang parents ko at sasabihin sa kanilang tungkol sa atin. Seryoso pero may lambing na sabi ni Jeremy habang nakahiga sila sa kama at magkayakap. Paano kung hindi pumayag ang mga magulang mo? Paano kung hindi nila ako tanggapin? Nag-aalala namang tanong niya. Huwag ka mag-iisip ng mga negatibong bagay, babe. Walang dahilan para hindi ka magustuhan ng mga magulang ko. Nasa iyo na ang lahat ng magandang katangian ng babae na hinahanap nila. Hindi naman ako mayaman na. Agad siyang nag-react. Hindi kasama sa qualifications ang pagiging mayaman. Yan ang lagi mong tandaan. Seryoso namang sagot ni Jeremy. Just trust me, okay? Ako ang bahala sa'yo. Nagtiwala nga siya dito. At okay naman ang naging relasyon nila sa umpisa. Ang hindi nila alam ay nagsimula na rin gumawa ng paraan si Mr. Dante Aguirre para masunod ang gusto nito na pakasalan ni Jeremy ang anak ng gobernador. Nakita na lang nila sa balita na may magaganap ng engagement party. Agad siyang isinama ni Jeremy sa opisina ng ama nito. Bagamat sobra siyang kinakabahan na makaharap ang matanda, ay nilakasan na lang niyang loob at nagtiwala sa nobyo. Bakit gumagawa ka ng sarili mong desisyon, Dad? Hindi mo sinabi sa akin na gagawa ka pala ng announcement tungkol sa engagement na panigurado namang hindi matutuloy. Pagkapasok pa lang sa opisina ay wala nang paligoy-ligoy pa si Jeremy at kinumpronta na agad ang ama nito. Nagulat si Mr. Aguirre at hindi agad nakasagot. Napatingin din ito sa dako niya at mas lalong nangunot ang noon nito. Teka lang, Jeremy, huminahon ka muna. Wika ng matanda, matapos itong ibalik ang tingin sa anak. Paano ko hihinahon? Kung pinapakalam na muna ang personal kong buhay, Dad. Tumaas na ng bahagya ang boses ni Jeremy. Okay. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil alam ko na hindi ka rin naman papayag. Nanatiling kalmado ang boses ng matandang Aguirre. Talagang hindi ako papayag, Dad. Hindi ko pakakasalan ng anak ng governor. At sinisigurado ko rin sa'yo na hindi matutuloy ang engagement party na yan. Matigas pa rin ang boses sa sabi ni Jeremy. Nakikita niya na determinado talaga itong ipaglaban ang totoong nararamdaman. May iba na ako nagugustuhan, Dad. At siyang gusto kong pakasalan. Natawa ng malakas ang matanda matapos marinig ang huling sinabi ng anak. May iba ka na kamong nagugustuhan? At siyang gusto mong pakasalan? Natatawa pa rin si Mr. Aguirre habang nagsasalita. Anong klaseng palabas na naman ito, Jeremy? Noong una nagbakla-baklaan ka. Tapos ngayon, ibang atake na naman ang ginagawa mo. Totoo ang sinasabi ko, Dad. Seryosang sagot ni Jeremy, kasabay ng paghawak nito sa isa niyang kamay. At sino naman tinutukoy mong babae? Siya? Itinuro pa siya ng matanda na para bang may idea na ito sa kung ano ang gustong iparating ng anak. Siya nga po, Dad. Sa ilang buwang pananatili niya sa farm. Natutunan ko na siyang mahalin. Nasa kanya ang lahat ng katangian ng babaeng hinahanap ko. Kahit kayo, nakita niyo rin naman. Nakapikit lang kasi kayo, kaya hindi niyo nakikita sa kanya. Maring tugon ni Jeremy sa ama. Subalit malakas na tawa lang ang narinig nilang sagot mula sa matanda. Itong babaeng ito? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Jeremy? Natatawa pa rin si Mr. Aguirre. Pagkaway sumeryoso rin ito at lumapit sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Miss Quijano, magkano bang ibinayad sa iyo ni Jeremy? Inalok ka ba niya ng mas malaking halaga? Kaya tinanggihan mong inalok ko sa iyong trabaho? Kompronta ng matanda sa kanya. Natigilan naman siya at hindi nakasagot. Anong ibig mong sabihin, Dad? Anong usapan ng... Kunot ang noong tanong ni Jeremy. Halatang naguguluhan sa narinig mula sa ama. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kaya pinutol na niya ang pagtatanong nito at nagsalita siya. Totoo pong sinasabi ni Jeremy, sir. Nagmamahalan po kami. Buong tapang na pagtatapat niya sa harap ni Mr. Aguirre. I'm sorry po kung nahulog ang loob ko sa anak niya habang nagtatrabaho ko rito sa farm. Huwag kang humingi ng pasensya, babe. Hindi mo kasalanang mahulog sa akin. Saway sa kanya ni Jeremy. Wow! What a nice acting! Komento ni Mr. Aguirre. Hindi talaga ito naniniwala sa sinasabi nila. Nagsasabi kami ng totoo, Dad. Si Sharon ang mahal ko. Kaya hindi ako pakakasal sa kung sino man ang babaeng gustuhin niyo para sa akin. Hayaan niyo na akong magdesisyon para sa sarili kong buhay. Seryosang sagot ni Jeremy. At tumaas na naman ng bahagya ang boses nito.
Okay, relax lang, Jeremy. Kalmadong sagot ng ama nito. Sandali, at may papakita muna ako sa'yo. Pagkatapos magsalita ay may kinuhang folder si Mr. Aguirre at ipinakita kay Jeremy ang mga papeles na nilalaman nun. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita na yun ang kontrata nila ng matanda na pinapirmahan pa nito sa kanya. Basahin mo ang nilalaman niyan, Jeremy, na may lagda ni Miss Quijano. Pagpapatuloy ni Mr. Aguirre, na sa anak na nito nakabaling ang tingin. Para mabayaran niya ang 200,000 at may malaking halaga pa siyang matatanggap, pumayag siya na magtrabaho sa akin. Na ang gagawin, gisingin ang pagkalalaki sa pagkatao mo. Gets mo ba, Jeremy? Hindi totoong pagmamahal ang nararamdaman ni Miss Quijano para sa'yo. May dahilan kaya lumapit siya sa'yo, kaya kinuha niya ang loob mo. Hindi man magandang pakinggan pero yes. Pera lang ang dahilan kaya humantong kayo ni Miss Quijano sa ganito. Hindi totoo yan, sir. Agad siyang umapila. Pero natigilan siya at kinabahan nang makita ang reaksyon ni Jeremy na para bang mas pinaniniwalaan nito ang ama kaysa sa kanya. At kung hindi ka kumbinsido sa mga sinabi ko, heto pa, Jeremy, tingnan mo. May inabot pang papeles si Mr. Aguirre sa anak nito habang nagsasalita. Statement yan tungkol sa paglilipat ko ng 300,000 pesos sa account ni Miss Quijano. What? Gulat na saad niya at dali-dali rin niyang tiningnan ang papeles na inabot ni Mr. Aguirre sa anak nito. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang mapagtanto na nagsasabi nga ng totoong matanda. Nagsinungaling ka sa akin, Sharon. Seryoso at matigas ang boses na kumpronta ni Jeremy sa kanya nang magsalubong ang kanilang mga mata. Hindi, Jeremy. Kahit kailan hindi ako tumanggap ng pera sa dad mo. Nagpapaliwanag siya kay Jeremy nang magsalita ang ama nito kaya bigla yung naputol. Transfer ko yan pagkatapos ng huli natin pag-uusap, Miss Quijano. Hindi naman kasi tama kung hindi kita babayaran. Gayong nag-effort ka naman at ginawa ang best mo. Wika ni Mr. Aguirre na sa kanya nakatuon. Baka hindi ka nag-check ng account mo kaya hindi mo napansin. Napayuko na lang siya matapos mapagtanto na malamang hindi nga niya napansin na may pumasok na pera sa account niya dahil sa pagiging busy niya sa ibang bagay, lalo na paghahanap ng perang ibabayad sa atraso niya sa matanda. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw, Sharon. Malamig ang boses na sabi sa kanya ni Jeremy. Pwede bang pakinggan mo muna ang paliwanag ko? Please, Sharon. Umalis ka na muna sa ngayon. Tatawagan na lang kita. Maring wika ni Jeremy. Tumalikod na lang siya sa magama at lumabas mula sa opisinang yon habang tumutulo ang mga luha. Kahit gano'n ang paghiwalay nila ni Jeremy ng araw na yon, ay nagtiwala pa rin siya rito. Umasa siya na magiging maayos pa rin ang lahat para sa kanila. Subalit lumipas na ang 2 linggo, ay wala pa rin siyang natanggap na tawag mula sa nobyo. Iniisip niya na siya na ang unang magparamdam. Pero nababahala naman siya na baka lalo lang lumala ang sitwasyon at tuluyan ng masira ang relasyon nilang dalawa. Ano bang nangyayari, Jeremy? Naiiyak na sambit niya sa sarili. Inaalo naman siya ng anak niyang kambal kapag nakikita siyang malungkot at umiiyak. Hindi na nagtatanong ang mga ito sa kanya, kaya madalas ay napapangiti na lang siya. Pagkatapos ay humihinga siya ng malalim at ang susunod, magiging okay na ang pakiramdam niya kahit papano. Ibinalik niya ang 300,000 na itinransfer ni Mr. Aguirre sa account niya at binayaran niya rin ang 200,000 nang ma-approve ang inaplayan niyang loan sa bangko. Unti-unti na rin niyang tinatanggap na marahil hanggang doon na lang ang relasyon nila ni Jeremy. Nang madiskubre niya na 1 buwan na pala siyang buntis. Yun ay matapos niyang ma-hospital dahil sa sobrang pananakit ng tiyan niya at dinudugo rin siya. Hindi naman niya alam na buntis siya, kaya hindi niya naalagaan ang sarili. Panay ang trabaho niya ng late at minsan ay magdamag pa at lagi rin siyang stress. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nagulat siya ng ibang muka ang tumambad sa kanya kinaumagahan nang magising siya. Si Jeremy yun. Mariing nakatitig sa kanya habang nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya yun inaasahan, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, sobrang tuwa ang nararamdaman niya. Nagtatampo man siya rito dahil sa tagal na hindi ito nagpakita sa kanya o tumawag man lang. Para bang bigla na lang yung nawala matapos niyang makita ang maamo nitong muka. Pagkuway napayakap siya rito ng mahigpit. Gusto ko lang makasiguro na totoong nasa harapan na kita ngayon at hindi ako nananaginip.
Hindi ito isang panaginip, babe. Ako to. Hinding-hindi na ako mawawala sa tabi mo kahit anong mangyari. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang matagal na ako naghihintay sa'yo? Sa pagkakataong yon ay nakahawak na ang isa niyang kamay sa pisngi nito. Maluha-luha rin siya habang nagsasalita. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakabalik, babe. Patawarin mo ako kung natagalan ang ginawa kong pagkukumbinsi sa parents ko na ikaw talagang perpektong babae para sa akin. Hindi ko agad nabago ang isip nila, kaya natagalan ang pagbabalik ko sa'yo. Seryosong pagpapaliwanag ni Jeremy sa kanya. Ayoko kasi na bumalik sa'yo at ituloy ang relasyon natin pero iba ang paniniwala ng parents ko sa'yo. Gusto kong makita nilang kabutihan mo na hindi pera ang habol mo sa akin. Ibig sabihin, siyempre, mas pinaniniwalaan kita, babe. Pero ayoko makipagtalo sa mga magulang ko dahil baka mauwi lang sa malaking pag-aaway. Sa halip, inunti-unti ko ang pagpapaliwanag sa kanila hanggang sa matanggap ka na nila. Pagpapatuloy nito na para bang alam na kung ano ang nasa isip niya. Ang totoo, very understanding naman talaga ang mga magulang ko. Obsessed lang talaga sila sa paghahanap ng mapapangasawa ko. Dahil tumatanda na raw ako, tapos hindi ko pa sila nabibigyan ng apo. Only child pa naman nila ako. Paano yan ngayong meron ng... Hindi na niya tinapos ang sinasabi dahil batid niya na magigets naman yun ni Jeremy. Sa halip ay hinaplos-haplos na lang niya ang kanyang tiyan. Oo nga pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? At bakit hindi mo inaalagaan ang baby natin? At sa kambal ko pa talaga malalaman na na-hospital ka dahil sa kapabayaan mo sa iyong sarili. Mabuti na lang hindi ka nakunan. Pananermon sa kanya ni Jeremy. Hindi naman siya nakasagot at napanguso na lang. Hoy, Jeremy! Ano ka ba? Huwag mo nga pagalitan si Sharon. Nakita mo nang nagpapagaling pa. Napagalitan naman si Jeremy ng ina nito na kapapasok lang sa loob at saktong naabutan ng ginagawang pananermon ng lalaki sa kanya. Kung papagalitan mo lang naman siya, mabuti pa lumabas ka na at kami na muna ng daddy mong magbabantay sa kanya. Hindi na hinintay pa ni Mrs. Aguirre na makasagot si Jeremy at hinila na nito ang anak palayo. Pagkatapos ay ito naman ang naupo sa gilid ng kama niya at hinawakan ng isa niyang kamay. Kapag nakalabas ka na rito sa ospital, doon ka na lang sa farm magpagaling ha. Presko ang hangin doon at higit sa lahat, nandun ako na mababantayan ng maigi ang pagbubuntis mo. Malambing na sabi ni Mrs. Aguirre sa kanya. Ngumiti naman siya bilang tugon. Medyo nahihiya pa rin siya dahil mabibilang lang niya sa daliri ang mga sandali na nagkaharap sila nito. Ngayon lang din ang unang beses na kinausap siya nito ng ganon. Patawarin mo ako, Iha, kung naging masama ako sa iyo nun. Sana maintindihan mo na pinoprotektahan ko lang ang nag-iisa naming anak. Si Mr. Aguirre naman ang nagsalita matapos itong lumapit sa kanya. Naiintindihan ko po kayo, sir. Hindi niyo na po kailangan humingi ng tawad sa akin. Agad niyang sagot dito. Huwag mo na akong tawaging sir. Hindi magtatagal at magiging pamilya na rin naman tayo. Saway sa kanya ni Mr. Aguirre. Oo nga, Sharon. Agad namang sang-ayon ng mambahin nito. Kapag nakalabas ka na rito at bumalik ng iyong lakas, aasikasuhin agad natin ang kasal niyo ni Jeremy. Kasal? Gulat na saad niya. Yes, Iha. Kasal. Pagkukumpirma ni Mrs. Aguirre. Kailangan makasal kayo sa lalong madaling panahon at habang hindi pa lumalaki ng husto ang tiyan mo. Napatingin siya sa may pintuan nang mapansin na naroon pa rin si Jeremy at nang magsalubong ang kanilang mga tingin ay kinindatan siya nito, kasabay ng pagngiti nito ng buong puso. Nangyari nga ang sinabi sa kanya ng mga magulang ni Jeremy at tinupad din ng nobyo niya ang pangako nito sa kanya. Masayang-masaya rin siya dahil tinanggap at itinuring ni Jeremy na parang tunay na anak ang kambal na sina Shaira at Lara at itinuring din na tunay na mga apo ng mga magulang nito. Halos wala na siyang mahihiling pang iba dahil ibinigay na sa kanya ng Diyos ang mga bagay na matagal na niyang hinihiling. Mabait at mapagmahal na asawa na willing ding maging ama sa kambal niya. Simpleng pamumuhay lang na walang natatapakang iba. At higit sa lahat, masayang pagsasama kasama ang pamilya ni Jeremy at pamilya niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!